Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Dahlia. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cebu. Ate, nasa na kaya si kuya? Nag-aalala na ako sa kanya eh. Balikan na kaya natin? Wika ni Ben. Hindi, Ben. Nangako tayo kay Kuya. Magtitiwala tayo sa kanya kaya tutuparin natin yun. Ituon mo na lang muna ang sarili mo sa ibang bagay, lalo na sa panggagamot. Dadalaw din ako sa kabilang baryo para magbenta ng mga gulay. Tugon ni Dahlia. Kampante ka ba ate na ayos ng si kuya? Hindi talaga ako mapakali. Nag-aalala na ako sa kanya. Tanong ni Ben. Napakamot ng ulo ang dalaga. Sa totoo lang, madalas nitong dinadalaw ang kapatid. Ngunit nang huli niya itong dalawin sa piitan, nakalaya na pala ito. Sumugod ang kuya ng dalaga sa kuta ng mga aswang para ipagiganti ang pagkamatay ng asawa. Ngunit ayaw sabihin ni Dahlia sa kapatid ang mga nalaman. Umaasang buhay pa ang kuya. Tutuparin nito ang pangako sa kanila. Kahit unti-unti nang nawawalan ng pag-asa ang dalaga. Oo naman, bunso. Sige na, umuwi ka na dun sa bahay. Aalis na din ako. Paalam ni Dahlia. Mag-iingat ka ate ha. Kapag ikaw nawala din, hindi ko nakakayanin. Tugon ng bunsong kapatid. Ngumiti naman si Dahlia at niyakap si Ben. Huwag ka nang mag-alala. Wala naman mangyayaring masama sa akin eh. Tugon ni Dahlia. Matapos magpaalam sa kapatid, kaagad itong pumunta ng bayan para ibenta ang gulay na sariling ani. Hanggang sa nakita niya ang tumpok ng mga tao. Dahil sa kuryosidad, hindi napigilan ng dalaga na lumipat sa pinagkakaguluhan ng mga tao. Naku, iha. Ano ba yung dala mo? Ibibenta mo ba yan? Magiging mabenta siguro yan sa mga tao. Napakamahal na ng mga karne. Lalo na ng isda. Wika ng tindera. Ale, nung nakaraan lang po, napakamura lang ng isda. Bakit naman po biglang nagtaas? Tanong ni Dahlia. Nagmahal na yung isda at iba pang lamang tubig. Kumakalat ang sakit sa mga palaisdaan. Hindi ko din alam. Bigla na lang namatayan ng mga isda. At isa pa, pati yung mga isda sa dagat, lumulutang na lamang sa pangpang. Tugon ng tindera. Kung nalason yung mga isda, saan po galing yung tinitinda? Muling tanong ng dalaga. Makikita pa sa mukha nito ang pagtataka. Angkat yan mula sa malalayong baryo, kaya mahal. Sige na't kung mamimili ka, bilisan mo na at baka maubusan ka. Muling wika ng ale. Ay, hindi na po. May alaga naman po ako sa bahay eh. Sapat na po yun sa pangkain namin. Tugon ni Dahlia. Sa pagkakataong yon,
Kagad napansin ni Dahlia na tila kakaiba ang nangyayari. Kaya nagmasid muna ito sa paligid. Ilang sandali pa. Napansin ni Dahlia ang isang lalaki na may kausap sa telepono. Kakaiba ang kilos nito. Kaya kagad itong sinunda ng dalaga. Nay, tama lang ang ginawa natin. Ni hindi man lang nagtataka yung mga tao sa pagkamatay ng mga alaga nilang isda. At bumibili pa sila ng angkat natin. Wika ng lalaki. Hindi nito alam. Narinig ni Dahlia ang lahat ng mga sinabi niya. Ilang sandali pa. Matapos tignan ang lalaki. Hindi na niya ito nakita. Kaagad namang lumabas si Dahlia sa pinagtataguan. Alis na sana ito. Ngunit bigla na lamang may humawak sa balikat niya. Sino ka? Bakit nandito ka? Delikado dito ah. Sinusundan mo ba si James? Wika ng lalaking nasa likuran nito. Napakunot ang noo ni Dahlia sa inasta ng lalaki. Ano bang paki mo? Siguro, kasabot ka ng lalaking yun, no? Saan siya nagpunta? Tanong ni Dahlia. Ang lakas ng loob mo ah. Teka, pamilyar sa akin ang mukha mo. Nagkita na ba tayo noon? Tugon ng lalaki. Alam mo, sinasayang mo lang ang oras ko. Aalis na ako. Madami pa akong dapat gawin. Ipapalam ko din sa lahat ang nalaman ko. Wika ng dalaga. Hindi mo pwedeng gawin yan. Mapapahama ka lang. Nga pala, ako si Dandan. Gaya mo eh. Binabantayan ko din ang grupo ni James. Ikaw, sino ka? Tanong ni Dandan. Ibig sabihin, marami ka nang nalalaman sa lalaking yun. Ako si Dahlia, taga-kabilang baryo. Nandito lang sana ako para ibenta yung mga gulay ko eh. Kaso, napansin kong kahina-hinala yung kilos ng lalaking yun. Kaya sinundan ko kagad. Hindi nga ako nagkamali. Tugon ni Dahlia. Ah, alam ko na kung saan kita nakita. Kapatid mo ba si Ben? Tama di ba? Yung manggagamot? Medyo magkamukha kayo eh. Tanong ni Dandan. Napatango naman ang dalaga bilang pagtugon. Teka, sabihin mo nga sa akin, ano bang nalalaman mo sa lalaking yun? Tanong ng dalaga. Sumama ka na lang sa bahay. Delikado dito eh. Nagkalat ang mga alagad ni James. Huwag kang mag-alala. Mapagkakatiwalaan mo ko. Tugon ng lalaki. Hindi naman nag-alinlangan si Dahlia na sumama dito. Matapos ang ilang sandali, nakarating na ang dalawa sa tahanan ng binata. Nakita naman ng dalaga ang malawak na taniman ni Dandan at napangiti. Mahilig ka din palang magtanim. Malulusog ang mga gulay mo ah. Ibig sabihin, magaan ang kamay mo. Wika ni Dahlia. Napangiti naman si Dandan sa sinabi nito. Oo eh. Minana ko pa yan sa tatay ko. Pero mag-isa na lang ako dito. Nauubos yung pamilya ko nung kasagsagan ng gera dito sa atin eh. Nagpapasalamat nga ako na buhay pa ako. May nagligtas sa aking lalaki. Tanda ko pa yung mukha niya pero hindi ko man lang nakuha yung pangalan niya. Tugon ni Dandan. Nakakalungkot naman ang nangyari sa pamilya mo. Ako, nawalan din ng magulang pero ligtas kaming tatlong magkakapatid.
ba ako? Bakit mo pala sinusundan yung James na yon? Muling tanong ng dalaga. Natunugan ko yung masama nilang plano eh. Susubukan ko sanang pigilan ang mga yon. Kaso, nalaman ko na hindi sila ordinaryong tao kagaya natin. Tugon ni Dandan. Nagulat si Dahlia sa mga sinabi ng binata. Hindi ito makapaniwala sa narinig. Paano mo nalaman na hindi sila ordinaryong tao? Nakita mo mismong nagpalit sila ng anyo? Tanong ng dalaga. Sa totoo lang meron akong tangang mutya. Ramdam ko na ibang nilalang sila. Kaya naman nung nakita kita, pinigilan kita kaagad. Pero ngayong mas malapit ka na sa akin, ramdam ko na mas malakas ka sa akin ng ilang ulit. Tugon ng binata. Napangiti naman si Dahlia. Bukod sa mga kapatid, ngayon lang ito nakatagpo ng kagaya niyang may kaalaman. Magtulungan tayo para matigil ang salot na James na yun. Sigurado kong hindi lang yun ang masama nilang plano. Wika ni Dahlia. Sa tingin ko tama ka. Alam ko kung saan ang kuta niya pero malakas at madami sila eh. Kaya paniguradong mahihirapan tayo. Tuwing hating gabi nila sinasagawa ang paglason sa mga isda. Pati na rin sa iba pang mga lamang dagat. Yun ang una nating dapat mapigilan. Tugon ni Dandan. Ibig sabihin, nagkalat sila ng lason sa katubigan para maisagawa yung masama nilang plano. Paano kung pati yung tao malason dahil sa kanila? Tanong ni Dahlia. Sa totoo lang, yan nga yung unang pumasok sa isipan ko noon eh. Kaya gumawa na ako ng plano. Sakto nakilala kita. May makakasama na ako. Nung una, binala kong lumapit kay Ben at humingi ng tulong eh. Alam kong dehado ko kapag mag-isa. Pero andito ko na lang din eh. Tugon ng binata. Huwag ka nang lumapit sa kapatid ko. Ako na ang tutulong sa'yo. Madaming ginagawa si Ben at ayokong malagay siya sa peligro. Muling wika ng dalaga. Naintindihan naman ni Dandan ang nais ni Dahlia. Kaya matapos mapag-usapan ang plano, umuwi na ang mga ito. Hindi na naibenta pa ng dalaga ang mga gulay. Ginabi na ito sa pakikipag-usap kay Dandan. Pagkarating sa tahanan, kaagad naman siyang sinalubong ng kapatid. Ate, bakit ngayon ka lang? Tsaka mukhang wala namang bawas yung dala mong gulay eh. Tanong ni Ben. Naunahan ako eh. Tsaka madami pa silang gulay. Siguro ulamin na lang natin to. Bukas susubukan kong ibenta sa mga kapitbahay. Tugon ni Dahlia. Tumango naman si Ben at hindi na nagtanong pa kay Dahlia. Tara ate, sabay na tayong kumain. Sakto nagluto ako ng paborito mong nilagang pako na may sibuyas at itlog na pula. Wika ni Ben. Napangiti naman si Dahlia sa sinabi ng kapatid. Inilagay nito ang dalang mga gulay sa planggana. Nagpunta lang ito ng silid para magpalit ng damit. Kamusta naman ang araw mo dito? Marami bang nagpagamot? Tanong ng ate. Madami ate. Tsaka nabalitaan mo na ba? Nagsimatayan daw yung mga isda sa baryo. Tugon ni Ben habang naghahain sa lamesa.
Nabalitaan ko nga dun sa tindera ng palengke. Malaki ang tinaas ng presyo ng mga lamang dagat. Tinanong pa nga ako kung bibili ako eh. Ang sabi ko hindi na. Dahil meron naman tayong sariling palaisdaan eh. Tsaka hindi din natin alam kung saan nila inaangkat yun. Wika ni Dahlia. Kaya nga ate, tsaka alam mo ba, iba ang pakiramdam ko sa mga nangyayari. May isa akong pasyente kahapon. Sinabi sa akin na nalason siya ng tubig na nainom niya. Pakiramdam ko ate, planado ang lahat ng ito eh. Tugon ni Ben. Namangha si Dahlia sa talino ng kapatid. Kahit wala ito sa mismong pinangyarihan, natumbok nito lahat ang mga nangyayari. Nalaman ko na yan kahapon. Kaya ako nang bahala. Ituon mo na lang ang sarili mo sa panggagamot. Wika ni Dahlia. Sige ate, ikaw na pong bahala ah. Madami na din pong tawang napeperwisyo eh. Pero kung kailangan mo po ng tulong, sabihan mo lang po ko. Tugon ng bunso. Matapos kumain, nagpahinga na ang mga ito. Nagpapasalamat naman si Dahlia na hindi na nagpumilit pa ang kapatid. Kinabukasan, maaga pa lamang ay gising na si Ben. Marami ng pasyenteng nag-aantay sa labas ng tahanan. Ben, anong nangyayari? Bakit ang daming tao? Tanong ni Dahlia. Madami nang naapektuhan dahil sa lason sa tubig ate. Sigurado kung hindi lang to nagkataon. Kailangan na po itong matigil. Dahil kung hindi, madaming tao po ang mamamatay. Tugon ni Ben. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Aalis na ako ngayon. Pupuntahan ko lang yung kaibigan ko. Dito ka na lang ha. Mas kailangan ka ng mga tao dito. Bili ni Dahlia. Mag-iingat ka doon ate ha. Huwag mo nga hayaang mapahama ka. Kung kailangan mo ng tulong, sabihan mo ko kagad. Tugon ni Ben. Asahan mo. Babalik din ako kagad. Sisiguraduhin ko magbabayad ang may gawa nito sa mga tao. Diyan ka na lang. Huwag ka nang sumunod ah. Baka biglang umuwi si kuya. Wala siyang maaabutan dito. Muling wika ng dalaga. Sige po ate, babalik na ako sa ginagawa ko ah. Sobrang haba na ng pila ng tao na kailangan ng tulong. Tugon ni Ben. Matapos yon, dali-dali nang pumunta si Dahlia sa tahanan ni Dandan. Pagkarating nito, nagulat siya nang biglang may humila sa kamay niya. Nakilala na nila ako. Hindi na tayo ligtas dito. Kumalat na din sa buong baryo ang tungkol sa paglason sa tubig at sa mga lamang dagat. Wika ni Dandan. Kailangan nating bilisan ng pagresolba nito. Madami nang nadadamay na inosenteng tao. Tugon ni Dahlia. Tama. Halika. Doon tayo sa taguan ko. Medyo may kalayuan dito pero sigurado ko mas ligtas doon. Wika ni Dandan. Dali-dali namang laglakad ang dalawa papunta sa sinasabi ni Dandan. Muli nilang nilinaw ang plano. Matapos yon, mabilis na nagpunta ang mga ito sa lugar kung saan ginagawa ang paglason. Habang nagmamasid, muli nilang nakita si James. Hindi na nakapagpigil pa ang dalaga. Mabilis nitong inundayan ng pag-atake ang lalaki. Nagulat naman ito sa lakas na taglay ni Dahlia. Sino ka bang pakialamero ka? Ang lakas naman ng loob mong kalabanin ako. Tanong ni James.
Kaagad namang napatumba ni Dandan ang mga kasamahan nito. Binalaan ko na kayo noon, pero anong ginawa nyo? Hindi kayo nakinig sa akin. Wika ni Dandan. Ikaw na naman, at nagsama ka pa talaga ng kaparehas mong inutil. Tugon ni James. Nagpantig ang tenga ni Dahlia sa sinabi ng lalaki. Anong sabi mo? Pakiulit nga. Pakisabi mismo sa harapan ko. Wika ni Dahlia. Magkasalubong na ang kilay nito ng mga oras na yon. Aba, matapang ka. Ngayon lang ako nakakita ng dalagang matapang. Wika ni James. Sa puntong yon, mas lalong nagalit si Dahlia. Tila minamaliit pa nito ang kanyang pagiging babae. Tignan na lang natin ang yabang mo. Kapag nangudgod ko na yung mukha mo sa lupa. Wika ng dalaga. Nag-usal ito ng orasyon habang nakahawak sa mutya ng tubig na ginawang kwintas. Ilang sandali pa, nagulat na lamang si Dandan ng tila naging maamong tupa si James. Pasensya na nga pala. Ano bang gusto nyo? Sabihin nyo lang. Wika ni James. Napangiti pa ito habang nakatingin sa kanila. Grabe, napapasunod mo ba siya? Kakaiba ka. Wika ni Dandan. Gusto kong malaman, bakit nyo nilalason ang tubig? Alam niyo ba na marami ang naapektuhan sa ginagawa niyo? Tanong ni Dahlia. Wala akong magagawa eh. Utos yun ni Ina at ni Apo. Sinusunod ko lang sila. Dahil mas nakakataas sila sa amin. Tugon ni James. Saan namin sila matatagpuan? Sabihin mo sa akin. Bago ko tuluyang bukasan niyang buhay mo. Wika ni Dahlia. Doon, sa tuktok ng bundok sa talon. Naroon banda ang kuta nila. Tugon ni James. Tumingin si Dahlia kay Dandan. Napatango ito kasunod ng pagkawala ng malay ni James. Buhay pa ba siya? Paano mo nagawa yun? Napakaastig nun. Wika ni Dandan. Isa yun sa mga kakayahan ng mutya ng tubig. Maghanda ka. Susugod na tayo sa kuta ng mga kalaban. Tugon ni Dahlia. Bago umalis, iginapos nila sa puno si James. Nagsimula ng maglakbay ang dalawa. At kahit hindi pa din nawawala sa isipan ng dalaga ang nangyari sa kuya, itinuon na lamang niya ang atensyon sa nangyayari ngayon. Habang naglalakbay, may nakasalubong ang dalawa na tatlong awok. Langya, naharangan ka agad tayo. Hindi pa nga tayo nakakakalahati. May sagabal na kagad. Wika ni Dandan. Sa halip na magreklamo ka, ihanda mo na lang ang sarili mo. Alam kong hindi basta yung mga awok na yan. Tugon ni Dahlia. Hindi naman ako nagrereklamo ah. Mas gusto ko nga yan eh, yung may kalaban kagad. Para kahit papano, makapagpainit na kagad ako. Wika ni Dandan. Napailing na lang si Dahlia sa mga sinabi nito. Hinayaan na lamang niya ang binata. Sabay na sumugod ang dalawa sa mga awok. Pero kahit gaano kalakas ang kalaban, sisiw lang sa dalaga na talunin ang mga ito. Nang makitang sugatan na si Dandan,
Natawa na lamang ang dalaga sa isang gilid. Malaki lang pala itong magsalita. Ngunit kulang naman sa kakayahan. Tandan, magpahinga ka na nga muna dyan. Ako na ang bahala dito. Wika ni Dahlia. Ikaw tong babae pero ikaw pang magtatanggol sa akin. Nakakahiya naman. Tugon ni Dandan. Wala yun. Sige na. Malubha na yung mga natamo mong sugat. Magpahinga ka muna. Wika ni Dahlia. Kagad namang tumabi sa isang sulok si Dandan. Hinarap ng dalaga ang natitirang awok. Nag-orasyon si Dahlia. Ngunit mas malakas ng ilang ulit ang isang ito. Tila walang bisa ang ginawang orasyon. Mabilis na kumilos ang dalaga. Nakikisabay lamang ito sa kalaban na tila tubig. Hindi naman makapaniwala si Dandan sa nasaksihan. Kitang-kita niya kung gaano kalakas ang dalaga. Matapos ang ilang sandaling pakikipaglaban, natalo din ni Dahlia ang awok. Ni hindi man lamang ito pinagpawisan, ni wala ding natamong galos. Nang masiguradong wala ng kalaban, ginamit ni Dahlia ang kakayahan ng mutya ng tubig. Dali-dali niyang pinaghilom ang sugat ni Dandan. Grabe talaga. Napakabangis mo, Dahlia. Bigla tuloy akong nahiya sa mga pinagsasabi ko kanina. Wika ni Dandan. Napakamot na lamang ito ng ulo. Halatang hindi ka pa sanay gamitin ang mutyang tangan mo Ni hindi ka din gaanong marunong sa pakikipaglaban. Pero kahit papano saludo ako sa tapang mo. Wika ni Dahlia. Tila nagpipigil pa itong matawa. Napangiti naman si Dandan at namula ang pisngi. Lalo na't medyo malapit ang mukha sa kanya ng dalaga. Dahlia, matanong ko lang. May asawa ka na ba? O kaya nobyo? Tanong ni Dandan. Talaga lang Yan pa ang itatanong mo sa akin. Nasa gitna tayo ng kagubatan. Napapalibutan tayo ng mabangis na hayop. Yan talaga ang itatanong mo? Tugon ni Dahlia. Oo nga naman. Pasensya na. Nadala lang ako ng damdamin ko. Muling wika ni Dandan. Wala pa akong asawa, kahit nobyo. Pero hindi ko masyadong iniintindihan. Ang mas mahalaga sa akin ngayon, kung paano ko matutulungan ang mga tao. Dahil kaakibat ng mutyang hawak ko, ang responsibilidad sa kanila. Tugon ni Dahlia. Napatango na lamang si Dandan sa sinabi nito. Grabe. Napakaswerte naman ng lalaki makakasama mo. Bukod sa maganda ka, busilak pa ang kalooban mo. Wika ni Dandan. Ngunit hindi naman na ito pinansin pa ng dalaga. Nagpahinga na muna ang dalawa. At pagsapit ng umaga kinabukasan, kaagad na nagpatuloy ang mga ito sa lugar na sinasabi ni James. Nakita ni Dahlia ang malawak na taniman at malinis na katubigan. Ito ang dahilan nila. Gusto nilang sa kanila bumili ng produkto ang mga tao. Pero para saan? Para mayanggaw? Para magparami? Ano ba talaga? Wika ni Dahlia. Yang matandang lalaki sa harapan, yan si Apo Pudoy, ang pinuno ng mga aswang. Nakita ko na yan noon nung nagdala sila ng mga paninda nilang isda sa baryo. At yung asawa niya, yun naman si Aling Sonia. Tugon ni Dandan.
Teka, bakit parang ang dami mong alam sa kanila? Nakakapagtaka lang. Tanong ni Dahlia. Ang totoo niyan, dati nila akong trabahador sa palengke. Pero nang malaman ko ang maling gawain nila, kaagad akong kumala sa grupo. Tinakot pa nga ako ni James na papatayin niya ako kapag nilaglag ko sila. Kaya nga gumawa ako ng plano. Inaral ko ang bawat kilos nila. Pero ni minsan, hindi ako nakarating sa kutang ito. Tugon ni Dandan. Ganito na lang. Doon ako dadaan sa likuran. Bibilangin ko kung ilan sila. Maghintay ka lang dito at ako na muna ang susugod. Mungkahi ni Dahlia. Tumangulang si Dandan bilang pagtugon. Gamit ang kakayahan ng mutya. Ginamit niya ito para maitago ang presensya sa mga kalaban. At kagaya ng plano, inalam ni Dahlia ang bilang ng kalaban. At nang makasiguradong hindi sila dehado sa labanan, sinimulan na niya ang pagsugod. Samantala, habang naghihintay ay bigla na lamang nakita ni James si Dandan. Binihag niya ito at dinala kay Apo Pudoy, pinuno ng mga aswang at ama ni James. Ang lakas talaga ng loob niyo. Sumugod pa talaga kayo sa teritoryo namin. Wika ni James. Nakita naman ni Dahlia na nabihag si Dandan. Kaya mas binilisan pa niya ang pagbawas sa mga kalaban. Nagulat naman si Apo Pudoy nang makita ang bangkay ng mga alagad. Aba, may nakapasok na pala sa kuta natin. Bukod sa lalaking yan. Wika ni Apo Pudoy. Alam ko po tay, isang babaeng mapanghasang kasama ng lalaking ito. Sigurado po akong narito lang siya sa paligid. Tugon ni James. Narinig ni Dahlia ang sinabi nito. Akmang papatayin na sana ang isa pang aswang. Bigla na lamang may sumakal sa kanya. Napakalakas. Napawala nito ang orasyong binalot sa katawan. Huwag ko na ang babaeng tinutukoy mo, anak. Wika ni Aling Sonia. Hinagis nito si Dahlia. Agaw hininga ang dalaga habang nakatingin kay Dandan. Hindi nito sukat akalain na napakalakas na matandang babae. Bakit? Bakit yung ginawa ang bagay na yun? Hindi pa kayo naaawa sa mga inosenteng tao? Wika ni Dahlia. Tumawa naman ng malakas si Apo Pudoy. Ano naman ang pakialam namin sa mga mangmang na kagaya mo? Wala kaming paki sa inyo. Ang gusto lang namin, kumita kami ng pera at magpadami ng aming lahi. Nang masakop na namin ang baryong ito. Tugon ni Apo Pudoy. Sinisira niyo ang kalikasan. Wala kayong awa. Wika ni Dahlia. Umeko sa buong paligid ang boses nito. Kasabay ng biglaang pagliwanag ng kwintas ng dalaga. Napatras pa si James nang makita ang galit nito. Nagtayuan ang mga buhok ni Dahlia na tila may sariling buhay. Napapalibutan ng asul na liwanag. Maging ang dalawang matanda. Kinilabutan sa pinakita ng dalaga. Mabilis na sumugod si James kay Dahlia. Ngunit tumilapon lamang ito sa ere dahil sa malakas na suntok ng dalaga. Labastangan kang babae ka. Di na kayo makakatakas dito. Wika ni Aling Sonia.
Nilapitan nito ang anak. Ngunit laking gulat ng matanda dahil wala ng buhay si James. Mabilis namang kumilo si Dandan. Nilabanan nito ang iba pang mga aswang. Samantalang si Dahlia naman, kalaban si Aling Sonia at Apo Pudoy. Sisisihan niyo ang pagpasok sa teritoryo namin. Banta ni Apo Pudoy. Nagpalit ito ng anyo bilang mabangis na aswang. Meron itong katawan ng tao. Ang ulo naman ay sa baboy habang si Aling Sonia naman, isa palang kubot. Kahit dalawa pa ang kalaban, hindi nakakaramdam ng kahit anong kilabot ang dalaga. Nang maubos ni Dandan ang mga alagad, kaagad nitong tinulungan si Dahlia. Nagpalitan ng pag-atake ang mga ito. Hanggang sa nahawakan ni Apo Pudoy si Dandan. Aktong gigilitan na sana ang leeg gamit ang matatalas na kuko. Mabuti na lang, nakapag-orasyon ang binata kaya hindi kagad ito nasugatan. Hindi magawang lapitan ni Dahlia ang kasama. Nakaharang si Aling Sonia sa harapan nito. Nang makahanap ng tiyempo, kaagad sinipa ni Dahlia ang matanda. Halos tumalsik pa ang ulo nito sa lakas ng pagkakasipa. Dali-dali niyang kinuha ang itak na dala ni Dandan. Binalot niya ito ng kapangyarihan ng mutya. Dali-daling tinagpas ang ulo ng nilalang. Galit na galit si Apo Pudoy sa nakita. Nasugatan nito si Dahlia sa braso, na mas lalong nagpagalit sa dalaga. Isang malakas na liwanag ang bumalot sa paligid. Tila nabulag ang aswang. Maging si Dandan ay hindi na nakita ang nangyari. Nang imulat nito ang mga mata, nakita na lamang ng binata si Apo Pudoy. Nakabaon na ang itak sa dibdib. Napatay ni Dahlia ang pamilyang aswang. Dali-dali niyang nilapitan si Dandan. Nagulat na lamang ang dalaga. Bumagsak na lamang ito sa lupa. Naramdaman ni Dahlia na wala ng pulso ang binata. Nalason pala ito sa hindi malamang dahilan. Yumuko si Dahlia. Nagdasal sa mutyang hawak at muling binalot ang paligid ng nakakasilaw na liwanag. Gamit ang mutya ng tubig, inilabas nito ang lason sa katawan ni Dandan. Dahan-dahan namang bumalik ang paghinga at pulso nito. Matapos yon, nawalan ng malay ang dalaga. Kaya hindi na niya alam ang sumunod na mga nangyari. Matapos ang labanan, nagpasya si Dandan na ligawan ang dalaga. Makalipas ang 1 taong panliligaw, kaagad ding nagpakasal ang dalawa at nagkaroon ng anak. Magpasa hanggang ngayon, magkasama pa din ang dalawa. Wala pa ding naging balita si Dahlia sa lagay ng kuya. Ipinagpasa Diyos na lamang niya ang lahat. At kung nasaan man ito, sana ay nasa masaya itong kalagayan. Habang ang bunsong kapatid naman, patuloy pa din sa pagtulong sa mga nangangailangan. Lahat ng pagsubok ay nalagpasan ni Dahlia sa tulong ng mutya ng tubig. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Ikong. Taong 1981, probinsya ng Iloilo. Nang mga panahong ito,
Kasalukuyang laganap sa baryo ni Ikong ang usap-usapan patungkol sa mga nangunguhan ng mga bata. Lahat ng mga nawawala, natatagpuan kung saan-saan nawasak na ang tiyan. May iilan ring matatanda ang natatagpuan sa parehong sitwasyon. Kaya naman, nabuo sa pag-iisip ng mga nakakarami ang ideyang may nangunguha ng mga tao at ginagawa ito para ibenta ang mga lamang loob. Gawa ng napakamahal ng halaga nito, kahit saang ospital ipagbili. Batid man ang kwento, ngunit ipinagsawalang bahala na lamang ng lola ni Ikong dahil sa wala namang bata sa pamilya. Mag-isa lamang si Ikong sa tahanan, habang ang nag-iisang kapitbahay naman ito ay ang sariling lola. Ilang beses na rin niyang sinubukang kumbinsihin ang matanda na mag-isang tahanan na lamang. Ngunit hindi naman ito sumang-ayon. Kaya hinayaan na lamang ito ni Ikong at patuloy na lang ito sa pagbabantay. Ayon pa sa matanda, wala namang kaso sa kanya ang pagiging mag-isa dahil malakas pa naman ito at kayang-kaya ang mga gawaing bahay. Samantalang kung sa pera naman, hindi gaanong namomroblema ang dalawa dahil sa may regular na trabaho si Ikong. Isa itong tagalinis sa munisipyo. Matagal na sa trabaho. Sapat ang kinikita para sustentuhan ang sarili at ang lola. Isang araw, dahil hapon na nang matapos ang pagpupulong sa munisipyo, gabi na nang natapos si Ikong sa paglilinis. Pagkatingin sa orasan, 7:00 na kaya nagdali-dali na ito sa paglalakad. Pagkarating sa tahanan, tinignan muna ang lola. Naabutan naman itong mahimbing ng natutulog. Kaya kinuha na ng binata ang natitirang pagkain. Isinara ang mga pinto at umuwi sa sariling tahanan. Habang nagpapahinga sa bakuran, napansin niya ang isang matandang lalaki na panay ang paikot-ikot sa harap ng tahanan ng lola. Nilapitan pa ito ni Ikong at tinanong kung ano ang pakay. Mag-iingat ka, iho. Hindi lamang mga bata ang punterya ng mga alasip sa lugar. Maging matatanda, hindi makakaligtas sa pamemerwisyo ng mga nilalang na yan. Tugon ng matanda. Bago pa man makapagtanong ang binata patungkol sa sinabi, mabilis nang nakalayo ang matanda. Hindi man maintindihan ni Ikong ang nais nitong iparating. Hindi na lamang pinansin pa ng binata dahil tila wala naman ito sa tamang pag-iisip. Bukod sa napakadumi ng damit at katawan, napakasangsang rin ang amoy nito. Nang hindi na makita ang matanda, pumasok na ng tahanan at maya-maya pa, inabutan na rin ng antok kaya minabuti ng magpahinga. Nang sumunod na araw, bago pa man pumasok sa trabaho ay kinamusta muna ang lola. Apo, huwag mo na akong alalahanin pa. Kaya ko naman na ang sarili ko. Maghanda ka na at kailangan mo nang pumasok sa trabaho. Wika ng lola. Matapos ang kaunti pang pag-uusap, pumunta na sa trabaho ang binata. Pagkarating sa munisipyo, napansin nito ang mga taong nagkukumpulan. Dala ng kuryosidad, nilapitan ito ni Ikong. Sa pagtatanong-tanong, nakumpirmang yun ang grupo ng mga taga-baryo na humingi ng tulong sa otoridad para tugisin ang maperwisyong gumagalang nilalang na tinatawag na alasip. Pagkarinig sa sinabi ng tao,
Naalala niya ang matandang lalaki na nakausap kagabi. Gawa ng wala namang maitutulong, pumunta na lamang ito sa isang silid para kumuha ng walis. Habang abala sa paglilinis, nabaling ang atensyon ng binata nang makitang dumaan ang matandang lalaki na nakita kagabi. Nang oras na yun, maayos na ang suot na damit at sa katunayan, kagalang-galang na ang itsura. Tinignan lamang ito ng binata habang papalapit sa grupo ng tao. Nang tumambad sa kanya ang matanda, natigil ang ingay ng mga tao na tila siya ang pinuno at nagbigay galang ang mga kasamahan. Kaya naman, napakunot ang noo ng binata. Maya-maya pa lumapit na ang mayor sa mga ito. Gawa ng malayo si Ikong sa grupo, hindi naman niya narinig ang mga napag-usapan. Ngunit ang nasisiguro lamang, nagkasundo sila dahil nakangiting tumalikod ang matanda. Sabay lakad papalis. Paisa-isa na rin nagsiuwian ang mga tao. Hanggang sa may isang ginang na galing sa grupo na umupo malapit kay Ikong. Hindi rin naman napigilan ng binata na tanungin patungkol sa mga napag-usapan. Ayon ba? Matagal na kasing namemerwisyo ang mga alasip sa lugar natin. Pati nga ako. Nawalan na rin ng asawa dahil sa mga nilalang na yan. Wika ng ginang. Pinasundan naman ito ni Ikong ng tanong kung ano nga ba ang tinatawag na alasip. Sila ang mga uri ng aswang na kayang mag-anyong tao sa umaga. At madalas, sa mga oras na ito naghahanap na sila ng mabibiktima. Madali silang makalusot dahil walang ingay kapag pumapasok ng tahanan. At napakabilis din sa pagwarak ng tiyan para kunin ang lamang loob ng tao. Wala silang pinipili, mapabata man o matanda. May gagawin kaming pagtugis mamaya. Baka gusto mong sumama. Kailangan namin ng 20 tao sa pagsasagawa ayon sa albularyo. Tugon ng ginang. May kung anong pumasok sa isipan ni Ikong. Sumang-ayon ito sa paanyaya ng ginang. Napangiti naman ang kausap at sinabi na sa mismong munisipyo ang pagtitipon. Pagsapit ng 6:00 ng gabi. Tumango naman ang binata. Kinumpirmang dadalo siya sa pagtugis. Nagpaalam na ang ginang dahil may mga tatapusin pang gawain sa tahanan. Dahil 6:00 pa naman ang nasabing pagtitipon, minabuti ni Ikong na hindi na muna umuwi at maghapon na lamang magtrabaho. Pagkarating ng nakatakdang oras, sabay-sabay pumunta ang mga tao sa lugar. Lahat ay may dalang lampara kaya naging napakaliwanag ng buong paligid. Maya-maya pa, dumating na ang matandang lalaki. Ito ang nagsilbing pinuno ng grupo. Siya ang nagbibigay ng alituntunin sa isasagawang pagtugis. Wala namang nagawa si Ikong kundi ang makinig at sumunod sa mga kailangang gawin. Nang akmang papalis na sana ang grupo, may dumating na 3 matatandang lalaki na halos kasing edad lamang ng pinuno nito. May mga suot na iba't ibang klaseng kwintas. At may dalang isang supot na hindi mabatid ni Ikong kung ano ang laman. May kung anong pinag-usapan ang apat. At di nagtagal ay nag-abiso na magsimula sa paglalakad. Habang nasa daan, wala naman masyadong ingay ang mga tao. Ngunit napapansin ng binata na ang binabagtas nilang direksyon
papunta mismo sa kanilang tahanan. Gaya ng inaasahan, nagawi sila sa tahanan ni Ikong. Nagulat ang binata nang biglang tumigil ang apat na matanda sa harap ng tahanan ng lola. Sabay-sabay na nagbanggit ng dasal na hindi mawari ang lengguwaheng ginamit. Ilang minuto pa ang lumipas. Lumabas ang lola ni Ikong at hindi nito malaman ang gagawin. Nagpaikot-ikot lamang sa bakuran na tila asong binuhusan ng mainit na tubig. May malinaw na likido ang tinatapo ng isa. At sa puntong yon, kitang-kita ng dalawang mata ni Ikong ang mismong pag-iibang anyo ng lola. Galing sa pagiging matandang babae. Bigla itong naging nilalang na may mahabang kuko, maladahong tenga, bilugan ang mga mata, matutulis ng ngipin at higit sa lahat, para itong unggoy kong gumalaw. Dahil sa mga nasaksihan, hindi nakagalaw sa kinatatayuan ang binata at tumulo ang nanlalamig na pawis. Walang ano-ano nag-abiso ang isa sa mga matanda. Sugod mga kasama, kailangan na nating matugis ang perwisyong nilalang. Wika nito. Sabay-sabay na lumusob ang mga kasamahan ni Ikong. Nagawa pa niyang sumigaw na itigil dahil lola niya ang matanda. Ngunit ni isa sa mga ito, walang nakikinig sa kanya. Nakipagsagupaan pa si Ikong sa mga sumusugod. Ngunit paso lamang ng mga lampara ang natamo ng binata. Dahil sa napakaraming tao, at sabay-sabay na sinasabuyan ng kung anong likido ng apat na matatanda ang nilalang. Nawalan ito ng malay at ng akmang hahawakan na sana ng isa. Bigla na lamang bumangon ang matanda at tumakbo ng napakabilis. Hindi na ito nahabol pa ng kahit sino. Kaya naman wala nang nagawa maging ang apat na matatanda. Habang nag-uusap-usap ang grupo sa kung paano muling mahuhuli ang nilalang, umagit na si Ikong. Binuhos ang galit na nararamdaman. Kung ano-anong mabibigat na salita ang lumalabas at sinasabi ang kaugnayan niya sa matanda. Kaya naman, hindi maiwasan ng ilan na pagbuhatan siya ng kamay. Inawat naman ito ng isa sa mga matatanda. Iyo, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Mahirap man, pero ito talaga ang katotohanan. Ang itinuturing mong lola ay sumapi na sa mga angka ng alasep. Maaaring normal siyang tao dati, pero malakas ang pakiramdam ko na isa siya sa mga sumalo sa kakamatay lamang na alasep. Wika ng matanda. Habang tinatapik ang balikat ng binata. Hindi naman nagawa pang sumagot ni Ikong. Dahil dito ay pansamantalang nagkaroon ng katahimikan sa buong paligid. Maya-maya pa, nagpa siya ang apat na matatanda na umuwi na muna dahil mahirap nang mahagilap pa ang nilalang. Muling lumapit sa binata ang nakausap na ginang at dito nalaman na ang matatandang kasama ay mga albularyo. Naitanong rin ni Ikong kung bakit ang isa sa mga ito ay may napakasangsang na amoy nang unang malapitan. Ang nasabi na lamang ng ginang, maaaring pangontra ito para hindi maamoy ng aswang, at kagading nagpaalam. Nang wala nang natirang tao sa lugar,
Hindi na napigilan ni Ikong ang pagtulo ng mga luha. Gulong-gulo ang isipan kung totoo nga ba ang lahat ng nasaksihan. Lalo pat simula pagkabata ay wala na itong kinilalang magulang bukod sa lola. Ni isang beses, hindi rin sila nagkaroon ng malaking pagtatalo dahil palagi siyang pinapabura ng matanda. Nang matigil sa pag-iyak, muli itong naghanap sa pagbabakasakaling nasa paligid lamang ang lola. Ngunit nabigo na ito. Ni anino ng lola ay hindi na natagpuan. Umuwi na ng bahay si Ikong at nagpa siyang magpahinga. Nang magising kinahaponan, nag-umpisa na muling maghanap ngunit kagaya ng dati. Wala itong napala. Magmula ng araw na yon hanggang sa lumipas pa na ilang buwan, hindi na muli pang nakita ang lola. Paulit-ulit namang bumabalik sa alaala ang minsang masaksihan ang totoong itsura nito. May mga araw na naniniwala na lamang siya na baka totoo ang sinasabi ng mga tao. Ngunit binabawi naman kagad kapag naaalala kung gaano siya nito minahal. Samantalang, hindi naman nawala sa lugar ang usap-usapan patungkol dito. Sa paglipas ng maraming panahon, hindi na talaga bumalik pa ang lola at paunti-unti na ring natanggap ni Ikong ang katotohanan. Mahirap man, pero naniniwala na lamang siya na baka masaya na rin sa bagong buhay ang matanda. Ngunit magpasa hanggang ngayon, nananatiling palaisipan kay Ikong kung totoo ba talagang ang lola niya ay isang alasip. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Magna. Taong 1979, probinsya ng Palawan. Nang mga panahong ito, kasalukuyang naghahanda ang mag-inang Magna at Aling Puring para sa gaganaping ritual pagsapit ng Biyernes Santo. Ito ang nakatakdang araw na nakaugalian ng pamilya sa paggunita sa nag-iisang kaibigang rebulto. Isang rebulto ng Birheng Maria. Nasabing kaibigan dahil nakakausap ito ni Aling Puring. At ayon sa ina, yun rin ang nagbibigay sa kanya ng kakayahan sa panggagamot. Hindi man maramdaman ni Magda ang presensya ng rebulto, ngunit patuloy lamang ito sa pagsuporta sa ina. Gawa ng nagbibigay naman ito ng lakas ng loob sa buong pamilya. Sa katunayan, sa ilang taong pamumuhay ay napakabihira nilang dapuan ng sakit at dahil yon sa gabay ng rebulto. Minsan natanong na rin ni Magda kung saan ito nanggaling. Ayon naman kay Aling Puring, pamana pa ito ng lolo na dating tagapangalaga nito. Hanggang sa dumating ang araw ng Biyernes Santo, maaga pa lamang ay naghanda na ang mag-ina na mga kakanin para ialay. Wala namang ibang ginawa si Magda kundi ayusin ang lamesang pagpapatungan ng mga kakanin at paulit-ulit na punasan ang rebulto. Ang buong maghapon ay ginugol ng dalawa sa pagrorosaryo. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, nagumpisa na si Aling Puring sa ritual. May kung anong mga awit itong binabanggit habang buhat sa isang kamay ang rebulto.
Nagpaikot-ikot ito at batid sa muka ang labis na sayang nararamdaman. Habang si Magda naman, patuloy lamang sa pagbanggit ng mga panalangin ibinilin ng ina. Halos 3 oras din itong nagtagal. At nang matapos ay si Magna naman ang nagbalik ng rebulto nang maramdaman na tila nang hina ang ina. Bago pa man matulog, nagwika na ang ina kay Magna. Sa harap ng rebulto, banggitin ng 3 beses ang dasal kay Birheng Maria habang nakabukas ang mga braso. At kapag natapos ay kailangang halikan ito sa mga paa. Ginawa naman ni Magna ang lahat ng bili ng ina. At nang matapos, nakaramdam ng kakaiba sa katawan na tila nahihilo at hindi makapagsalita. Pumunta na din ito sa kwarto ng ina. Nakatulog naman kagad dahil sa naramdaman. Nang sumunod na araw, pagkagising ni Magna, maayos na ang pakiramdam ngunit kabaliktar naman sa ina. Nabiglaan na lamang naging baldado. Ang mas nakakagulat, makalipas lamang ang 3 araw, binawian na ito ng buhay. Hindi mawari ni Magna kung ano ang nangyari dahil tila biglaan naman ang lahat. Ngunit wala na siyang nagawa dahil sa wala namang kakayahan na buhayin ang patay. Hanggang sa mailibing si Aling Puring, patuloy pa ring nagdasal at nakipag-usap si Magna sa naiwang rebulto. Ito na lamang ang naiwang alaala ng ina at nakakasama sa tahanan. Hanggang sa lumipas pa ang 1 linggo, walang ibang kinausap ang dalaga kundi ang rebulto. Hindi rin magawang lumabas ng tahanan dahil wala pa itong enerhiya na makipag-usap sa ibang tao. Isang gabi, habang kumakain ay narinig ang kalabog malapit sa pinaglalagyan ng rebulto. Kumaripas ito at pinuntahan ni Magna. Nagulat nang makita ang ina habang nagro-rosaryo. Walang ano-ano'y niyakap ito ni Magna. Lumingon naman ang ina at ngumiti sa anak. Anak, tanggapin mo itong bato. Kinakailangan mong malunok ito sa lalong madaling panahon. Huwag ka na sanang tumanggi dahil pamana pa ito sa atin ng lolo mo. Naway marami kang matulungan na nangangailangan. Wika ni Aling Puring. Nang akmang tutugon pa sana si Magna para magtanong ay bigla na lamang nagising. Pagkamulat ay naramdaman pa ang tumutulong luha sa mga mata. Pupunasan niya sana ito gamit ang kamay. Biglang may nahulog at nang pulutin. Ito ang itim na batong kumikinang na nakita sa panaginip. Dala ang bato. Pumunta ito sa harap ng rebulto ni Birheng Maria para ipagdasal ang lahat ng nakita sa panaginip. Sa gitna ng pagdarasal, walang patid ang pagbulong ng isang boses sa tenga ni Magna. Ayon sa tinig, kinakailangan na niyang lunukin ang bato dahil ito ang kagustuhan ng ina. Kaya naman, walang pag-aalinlangan itong ginawa ni Magna. Sa paniniwalang yun na ang sagot ng Birheng Maria. Pagkalunok ng bato, wala namang nangyaring kakaiba sa dalaga. Hanggang sa matapos ang pagdarasal, maayos naman ang pakiramdam.
Hindi nagtagal ay bumalik na rin sa kwarto para ipagpatuloy ang pagpapahinga. Nang sumunod na araw, matapos makakain ng tanghalian, may isang ginang na pumunta sa tahanan ni Magna. May kasama itong batang walang malay. Tinanong kagad ni Magna kung ano ang kailangan nito. Ayon sa ginang, hinahanap niya si Aling Puring para gamutin ang bata. Walang ibang nakakagamot dito kundi ang ale. Dahil matagal nang nakikipaglaban ang bata sa engkantong gustong umangkin sa kanya. Nakaramdam naman ng awa ang dalaga. Kaya sinabi nitong susubukan niyang gamutin ang bata. Pinapasok nito ang bata malapit sa rebulto. At nagsimulang magdasal habang hawak ang kamay. Kasabay nito, nararamdaman ng dalaga na may kakaiba sa katawan dahil pilit na napapapikit ang mga mata. Hindi na nito kinontra pa ang nararamdaman at pumikit. Habang nagdarasal, nararamdaman nito na may kung anong kusang nagpapagalaw sa katawan. Sa pilitang binuka ang bibig ng bata at pinasahan ito ng sariling laway. Nang mga oras na yon, wala nang nagawa si Magna kundi maniwala na lamang sa ginagawa. At nang matapos, nagising na rin ang bata. Labis ang tuwang naramdaman ng ina ng bata kaya naman niyakap nito si Magna. Nagwika naman ang dalaga na maaari na silang umuwi para makapagpahinga. Nang tuluyan ng makalis ang pasyente, napalingon na lamang ito sa kamay gawa ng hindi malaman kung saan nanggagaling ang kakaibang kakayahang nagpapagaling. Kahit papano, sumasagi sa isipa na galing yon sa rebulto at siya ang nagmana ng kakayahan ng ina. Sa buong maghapon, wala itong ibang ginawa kundi tapusin ang mga gawaing bahay at magrosaryo. Magmula ng araw na yon, nagkaroon na ng sunod-sunod na pasyente si Magna. Wala naman itong tinanggihan dahil napakasarap sa pakiramdam ang makatulong sa iba. Dito na rin nag-umpisang makilala ng mga tao si Magna bilang isang manggagamot. Lumipas ang 3 linggo. Maayos naman ang naging trabaho ni Magna. Hanggang isang araw, habang abala sa paglilinis ng bakuran may isang ginang na sumugod habang nagwawala. Ayon dito, akala niya ay napagaling ang anak dahil sa naging maayos naman noong una. Ngunit lumipas lamang ang 5 araw. Naging mailap na ito sa liwanag. Palagi na lamang nagkukulong sa loob ng kwarto at hindi kalaunay. Nawala na sa tamang pag-iisip. Hanggang sa hindi na natagpuan ang tumakbo papasok ng gubat. Hindi naman makapagsalita si Magda dahil sa mga narinig. Samantalang ang ginang naman, patuloy pa rin ito sa pagwawala. Walang ano-ano'y biglang dumating ang isang matandang lalaki. Umuwi ka na, ginang. Mamaya ipupunta ulit ako sa tahanan mo para subukang alamin ang kinaroroonan ng iyong anak. Wika ng matandang lalaki. Kaagad namang umuwi ang ginang. Naglakad na papalayo kaya napatitig si Magna sa matanda. Hindi niya mabatid kung paano agarang napakalma ang nagwawalang ginang. Ako nga pala si Tandang Paig. Matagal na akong manggagamot sa Karatig Probinsya. Naparito lang ako dahil nabiktima ng nilalang ang aking apo. Batid ko na wala kang kaalam-alam sa pinasok mo.
Kaya hayaan mo sana kung tulungan kang maituwid ang hindi mo sinasadyang pagkakamali. Wika ng matandang lalaki. Dahil sa sinabi nito, napakunot ang noo ni Magna. Muling nagtanong ang matanda kung may nalunok ba itong itim na bato. Tumango naman ang dalaga at sa puntong yon, doon na pinaliwanag ng matanda na isang malaking pagkakamali ang paglunok nito. Dahil paraan yon ng nilalang na nakatira sa puno ng mangga na nasa likod ng tahanan para makapangbiktima ng mga tao. Dagdag pa ng albularyo, nagpanggap lamang ito bilang ang sinasambang rebulto. Dahil alam nitong yun lamang ang makakapagpasunod sa dalaga. Ang laway na pinapasa sa bibig ng pasyente, ang nagiging daan para mamarkahan ng nilalang ang biktima at kunin ng tuluyan kapag kumalat na sa katawan ang lason galing sa laway. Hindi man lubos na maintindihan ngunit sumang-ayon na lamang si Magna. Nang magtanong ang albularyo kung gusto pa ba niyang gumaling. Ayon sa manggagamot, kinakailangan nilang lisanin ang lugar kinabukasan para isagawa ang gamutan sa lugar ng albularyo. Matapos maibahagi ang mga dapat gawin, nagpaalam na ito at nag-abisong babalik na lamang ng maaga para sabay nang umalis. Kaya sa buong maghapon, nagayos na lamang si Magna ng mga gamit na kakailanganin. Mangiyak-ngiyak na lamang ang dalaga habang nakatitig sa rebulto. Dahil kailangan itong maiwan. Pagsapit ng 6:00, may mga nagsusulputang mga tao sa lugar. Sinusugod si Magna sa parehong dahilan. Ang tanging nagawa na lamang ng dalaga ay isara ang lahat ng mga bintana at pinto. Sa paglalim ng gabi, nagsiuwian na rin ang mga tao. Ngunit ang hindi mawala sa isipan ng dalaga, ang pambibintang na mga ito sa kanya bilang isang aswang. Masakit man sa kalooban, ngunit pinilit na lamang na idaan ang lahat sa pagtulog. Nang sumunod na araw, maagang umalis si Magna at si Tandang Paeng. Gawa ng malayo-layo pa ang nilakbay ng dalawa. Kaya hating gabi na nang makarating sa tahanan ng matanda. Pinalipas na muna ang gabi at nang sumunod na araw, doon lamang nag-umpisa ang gamutan. Nagsagawa ng ritual si Tandang Paeng at halos isang araw din ang tinagal. Ngunit bago pa man matapos, nailuwanan ni Magna ang nilunok na itim na bato. Pinulot ng matanda ang bato at nilagay sa bote. Nagdasal ito at nagbanggit ng orasyon. Muling ibinalik kay Magna at nagwika na maaari itong gamitin sa panggagamot ngunit mahigpit na ipinagbawal ang pagtanggal sa botelya. Sumang-ayon naman si Magna. Ngunit ng mga oras na yon, halos wala na sa puso na muli pang manggamot. Dahil sa naramdaman, nagpa siya ang dalaga na tumira na muna sa lugar ng 1 buwan. Sa loob ng panahong yon, nabalitaan ng dalawa ang patungkol sa ginawa ng mga nagamot o nabiktima ng dalaga. Ayon sa nakapagbahagi, sinunog ng mga tao ang tahanan ni Magna ngunit hindi kasama sa naging abo ang rebulto ng Birheng Maria. Dahil dito, kinuha ito ng isa sa mga kapitbahay at nilagay sa sariling tahanan dahil maswerte. At sa katunayan,
Marami nang nagpapahid ng panyo sa rebulto ngunit wala namang nakakapagpatunay na gumaling ang mga ito. Hindi naman nagalit pa si Magna dahil alam niya sa sarili na may kasalanan din siya sa mga tao. Sa paglipas ng mahabang panahon, nagawa din ni Magnang makauwi sa sariling lugar. Ngunit patago. Nasilayan nito ang pinakamamahal na rebulto na gamit na ng iba. Ngunit hindi na muli pang binawi sa takot na baka mapatay siya ng mga taong may galit sa kanya. Makailang araw lang, muli itong bumalik sa lugar ng tumulong na albularyo. Dito na pinagpatuloy ni Magna ang buhay. Tumulong na lamang siya sa panggagamot ni Tandang Paeng. Magpasa hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isipan ni Magna ang mga naganap. Ngunit patuloy pa rin ang pagtindig ng balahibo. Nang minsang maranasan ang dalang panlilinlang ng nilalang sa puno. Gamit ang rebulto ng Birheng Maria.